Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Stress na stress ang lahat dahil hindi pa dumating si Lynette at kinakabahan itong si Dr. Carlos Benitez dahil hindi pa dumating ang kanyang magiging asawa. Alas 9 na. Umabot na ng alas 10 ay hindi pa rin dumating itong si Lynette kung saan talagang akala nila ay hindi na ito sisipot sa kasal ni Dr. Carlos Benitez. Dito na nga ay talagang inutusan ni Lynette ang staff ng hotel na kung saan magpadala ng sulat doon kay Dr. RJ Tanyag. Pinili niya si Dr. Carlos Benitez na kung saan ayaw niya itong masaktan kahit na mahal pa rin niya si Dr. RJ Tanyag. Dito na nga ay wala nang naabutan si Dr. RJ kung saan talagang i-congratulate na lang niya si Lynette at saka si Carlos. Takot na takot si Giselle at saka si Annalyn baka may gagawin na namang iba itong si Dr. RJ Tanyag. Pero ito ay lumapit lang sa kay Dr. Carlos Benitez at saka kay Lynette para i-congratulate lang ito. Pero ito ngang si Moira ay talagang nagpasabog na naman at ginawang serkos ang kasal ni Lynette at saka ni Carlos. Dito na nga ay talagang magpapalipad na ng white dove pero ito ay palaka pala ang kanyang na ilagay doon at kung saan nagulat si Lynette at takot na takot si Lynette sa mga nangyayari. Dito na nga ay hindi talaga mapakali itong si Moira kahit na ito ay nasa itaas na at nakuha niya na ang apex na kung saan talagang gaganti ito kahit nakasal na si Lynette dito kay Dr. Carlos Benitez. Guguluhin niya pa rin itong si Lynette na kung saan wala naman itong ginagawa sa kanya pero talagang hanggat buhay daw siya ay talagang pahihirapan niya itong mag-inang si Lynette at saka si Annalyn. Abangan natin ang mga susunod pa na episode na ito. Ang abot kamay na pangarap. If you like my story, please like, share, and subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod pa. Yun lamang po at maraming salamat.